May isang ama ang nagtrabaho sa ibang bansa, ang walang napala matapos niyang tumulong. 2 dekada si Abel nagtrabaho sa ibang bansa. Sinakripisyo niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Pinag-aral ang kanyang kapatid at mga pamangkin. Ang bawat padala niyang pera ay para sa kanilang pangarap upang mapabuti ang kanilang buhay. Pagkalipas ng 20 taon, nagdesisyon si Abel na umuwi na sa Pilipinas at mag-for good. Sabik siyang makapiling muli ang kanyang pamilya at magsimula ng bagong buhay sa sariling bayan. Subalit nang siya'y umuwi, nadiskubre niyang halos wala siyang naipon. Ang kaunting pera na kanyang naipon ay mabilis na naubos. Sa halip na makatanggap ng tulong mula sa kanyang kapatid at mga pamangkin, siya pa ang sinisisi kung bakit wala siyang naipon. Bukod pa dito, siya ay pinalayas sa kanyang sariling bahay at kinamkam ang mga gamit sa kanyang naipundar. Umasa si Abel na ngayon ay sila naman ang tutulong sa kanya, gaya ng kanilang pangako noon. Ngunit ang kapatid at mga pamangkin niya ay nagsipag-asawa at nagkaroon na ng sariling pamilya. Ang dating inaasahang tulong ay hindi na dumating. Naiwan siyang naguguluhan at nag-aalala. Hindi alam kung paano itutuloy ang pang-araw-araw na gastusin. Hanggang isang araw, habang siya'y naglalakad papunta sa simbahan, nakasalubong niya ang isang lalaki na tila nagliliwanag ang muka. "Magandang umaga," bati ng lalaki. "Mukhang mabigat ang iyong dinadala." Nagulat si Abel sa sinabi ng lalaki. "Opo, Ginoo. Hindi ko alam kung paano ako makakaahon mula sa sitwasyong ito." Ngumiti ito at nagbigay ng isang maliit na bag kay Abel. "Ito'y isang regalo mula sa Diyos. Pinagpala ka, Abel, dahil sa lahat ng iyong sakripisyo. Ang bag na ito ay may lamang higit pa sa pera. Ito ay simbolo ng bagong pagkakataon." Pagbukas ni Abel sa bag, isang munting piraso ng papel ang laman na may nakasulat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Abel ang mensahe ng Diyos. Ang tunay na yaman ay nasa tamang paghahanda at pag-iingat ng perang pinaghirapan. Natuto siya na hindi lahat ng tinutulungan mo ay tutulungan ka rin pabalik. Mula sa araw na yon, nagsimula siyang muling bumangon. Nag-aral siya ng mga bagong kaalaman. Sinuwerte siya magnegosyo at natuto siyang mag-invest. Makaraan ng ilang taon, si Abel ay muling nakatayo sa kanyang sariling paa. Mas malakas at mas matalino. Ang dating mga problemang bumabalot sa kanya ay napalitan ng mga bagong oportunidad at pag-asa. Sa huli, natutunan niya na ang pag-asa sa sarili kasama ng patnubay ng Diyos ay ang tunay na susi sa matagumpay na buhay. Habang nasa abroad o kahit saan ka man, matutong mag-ipon, magplano, magsiguro at mag-invest. Sa ganitong paraan, masisiguro mo ang iyong kinabukasan anuman ang dumating. Tandaan, ang Diyos ay laging nagmamasid at handang magbigay ng gabay, basta ikaw ay handang tumanggap at gumawa ng paraan.